Pangatlo, mga kapatid sa Islam, na bunga ng pagka-ikhlas, pagkataos puso ng trabaho kay Allah ay sababun lihubbillahi lil-abd wa sababun lil-fawzi bil-jannah wa sababun lin-najat minan nar yawm al-qiyamah. Magiging dahilan ito na mamahalin ng Allah ang kaniyang alipin. Mamahalin ka ng Allah pag ikaw ay mukhlis. Pangalawa, mapapanalunan mo ang paraiso. Pangatlo ay makakaligtas ka sa impyerno sa kabilang buhay. So ito po ay nakalagay sa verse na babasahin natin bilang katibayan na talagang totoo na ang pagka-mukhlis, ang pagkataos puso ng trabaho kay Allah ay mamahalin ka ng Allah at mapapanalunan mo ang kanyang paraiso, na napapaloob sa paraiso ang hindi kailanman nakita ng mga mata at hindi kailanman narinig ng mga tainga at hindi kailanman naikutob sa puso ng tao. Ang sarap niya, ang ganda niya at ang bango niya. Sinabi ng Allah sa Suratul Fussilat verse 30 to 32, Innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sa katotohanan, sabi ng Allah ay silang mga taong sinabi nila. Ang mga taong sinabi nila na Rabbunallah, ang aming Panginoon ay ang Allah. Rabbunallah, ang aming Rabb ay ang Allah. Ibig sabihin, naniwala sila, diniklara nila na ang kanilang Rabb ay ang Allah. Na ang ibig sabihin ng Rabb, mga kapatid sa Islam, ay ang naglikha, nagtutustos, nangangalaga, na mamahala. Sinabi nila na ang naglikha sa amin ay ang Allah, ang nagtutustos sa amin ay ang Allah, ang nangangalaga sa amin ay ang Allah, ang namamahala sa amin ay ang Allah. Yun naman po ang totoo, mga kapatid sa Islam. Tunay na ang naglikha sa atin ay si Allah. Tunay na ang nagtutustos sa atin ay ang Allah. Lahat ng tinatamasa nating biyaya ay ang katotohanan ay galing lahat yan kay Allah. Tunay na ang Allah ang nangangalaga sa amin. Tunay na ang Allah ang namamahala sa amin. Yun ang mga taong, yun ang kanilang sinabi. Summa istaqamu, pagkatapos ay nanatili silang matuwid. Nanatili silang matuwid, ibig sabihin na prove nila ang kanilang sinabi. Paano ma-prove, mga kapatid sa Islam, na paano natin ma-prove ang ating pagsasabi na ang Allah ang ating Rabb? Ang Allah ang naglikha sa atin at nagtutustos sa atin at nangangalaga sa atin at namamahala sa atin. I-a-apply po natin ang mga katuruan ng Allah. I-a-apply po natin ang mga katuruan ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Kung ano ang katuruan niya sa atin lahat, tulad ng katuruan ng Islam, kasi ang katuruan ng Islam ay ang Allah ang gumawa ng batas nito. Kung ano ang katuruan ng Islam ay yun ang katuruan ng Allah. So, sino ang nagturo sa atin ng Islam? Ang sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pag in-apply po natin sa ating buhay ang katuruan ng Islam, tapos nanatili tayo doon hanggang sa huling hininga natin, ibig sabihin doon na tayo inabot ng kamatayan, ay ito ang gantimpala ng Allah sa atin. Tatanazzalu alaihimul malaika, unti-unting magsisibabaan sa kanilang kamatayan ang mga anghel. So, unti-unting magsisibabaan ang mga anghel sa kanyang kamatayan. Bakit po sila magsisibabaan? Upang sunduin ang kanyang kaluluwa. Masya Allah. Upang sunduin siya.
Alam ba ninyo kung gaano karami ang mga anghel na susundo sa iyo pag ikaw ay naging matuwid sa pagsabi mong ang Allah ang iyong Rabb? Ang dami nila mga kapatid, kasi hanggang sa abot ng mata mo ay lahat yan mga anghel na magsusundo sa kaluluwa mo, na may dala silang napakabangong tela, na may dala silang napakalambot na tela na kung saan ibabalot ang kaluluwa mo, at may dala silang napakabangong pabango na galing sa paraiso. Susunduin ka nila. So ano ang sasabihin nila sa'yo? Binibigyan ka ng pag-asa, kapayapaan at kaligayahan. Sasabihin nila ito, alla takhafu, huwag kayo matakot, wala tahzanu, at huwag kayo malungkot. Huwag kayo matakot sa mapupuntahan nyo, kasi bago ka pa sa mundo ng barzakh ay takot na takot ka. Siyempre first timer ka, mapupunta sa pangatlong mundo mo. Unang mundo natin mga kapatid sa Islam ay noong nandoon tayo sa kinapupunan ng ating mga ina. Pangalawang mundo natin ay ngayon nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Pangatlong mundo natin ay nandoon tayo sa ilalim ng lupa na tinatawag na hayat barzakhiyah. Ang mundo natin o life natin sa ilalim ng lupa. Pang-apat na mundo natin ay sa muling paggising upang ihukom sa kabilang buhay. So pang-limang mundo natin ay kung mapaparaiso tayo ay sa paraiso, at ang maiimperno ay sa imperno. Naway iligtas tayo doon ng Allah. Huwag kayo matakot sa sabihin ng mga anghel. Hindi kayo dapat matakot. Huwag kayo matakot. Alam ba ninyo na ang bata, pag isinilang ay bakit siya umiiyak? Kasi nanibago siya. First timer siya sa pangalawang mundo niya na sa daigdig. Kaya tingnan mo, ang bata ay dahil sa kabaitan ng Allah sa atin ay noong isinilang ka, pag isinilang ang bata ay pinaghandaan siya ng Allah ng mag-aalaga sa kanya. Ay naku, matagal pa ipanganak ay nakahanda na ang babalutan sa kanya ng mga malilinis na balot, lamping sa atin, at nakahanda na ang mga na-sterilize na damit. So nakahanda na ang higaan niya, lahat-lahat ay nakahanda para sa kanya. So kaninong pangangalaga yan mga kapatid? Pangangalaga din yan ng Rabb na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganon din mga kapatid sa Islam, pag naging matuwid kang mananampalataya kay Allah, ay yun din ang mangyari sa atin. Paghahandaan tayo ng Allah ng mag-aalaga sa atin na higit pa sa pag-aalaga ng mga magulang sa sanggol pag siya ay baguhan dito sa pangalawang mundo niya na sa ibabaw ng lupa. So ganun din po tayo mga kapatid. Kaya kailangan natin maging matuwid na mananampalataya. La takhaf, huwag kayo matakot. So tingnan niyo ang sanggol, inaawit-awitan, ginagawa ang lahat para hindi umiyak. Kasi bakit yan umiiyak? Kasi nanibago siya. La takhaf, huwag kayo matakot. Wala tahzanu, at huwag kayo malungkot. Huwag kayo malungkot sa anumang iniwanan niyo sa mundo. Kasi ang tao, ngayon na buhay pa tayo, ay minsan nalulungkot ka kasi nga maiiwan mo ang mahal mo sa buhay, maiiwan mo ang kayamanan mo, nag-aalala ka baka ano na ang gagawin nila sa'yo. Pag namatay ako, ano na ang mangyayari sa aking anak, ano na ang mangyayari sa asawa ko, ganito ganyan. Kaya sasabihin ng mga anghel sa taong matuwid na mamamatay na huwag mo na yan pansinin, huwag mo na yan alalahanin. Wa abshiru bil jannah, malugod ka, maging masaya ka sa mabuting balita na ang paraiso. Papaparaiso ka, allati kuntum tu'adun, na yon ang ipinangako sa inyo. Noong nandito pa kayo sa ibabaw ng lupa, ay ipinapangako sa lahat ng gumagawa ng mabuti na taos puso kay Allah at alinsunod sa pamaraan ni Propeta Muhammad, na ito ang kanilang gantimpala na ang paraiso. Kaya malugod ka sa paraiso na igagantimpala sa iyo. Yun ang sinasabi ng mga anghel.
nahnu awliyaukum, kami ang mga tagapangalaga sa inyo. Kami ang mga tagapangalaga sa inyo fil hayati dunya, sa buhay ninyo dito sa daigdig. Wa fil akhirah, at kami rin ang tagapangalaga sa inyo sa kabilang buhay. Ano po ang mga halimbawa ng pangangalaga ng mga anghel sa mga matutuwid na tao? Alamin po natin na maraming verses sa Quran at maraming hadith na talagang may mga anghel na ina-assign ng Allah sa atin upang pangalagaan tayo sa mga kapahamakan, upang pangalagaan tayo laban sa anumang kapahamakan. Minsan may nakikita tayong nadisgrasya at hindi na namatay ang isang linigtas ng mga anghel. May anghel tayo sa unahan, may anghel tayo sa likuran, na lahat nangangalaga sa atin hanggang hindi dumating ang nakalaan sa atin. So maalaala niyo ang na-crash na eroplano sa India na isang lalaki na nakaligtas. Hindi niya mapaniwalaan na bakit siya nakaligtas. So sinong nangalaga sa kanya? Pinangalagaan siya ng Allah sa pamamagitan ng mga anghel na hindi tayo iniiwanan kahit isang segunda. Hindi tayo iniiwanan maliban lang pag tayo ay pumasok sa CR at nakipagtalikan ang tao sa kanyang asawa. Marami pang ibang mga kwento na nakaligtas sa kapahamakan. Kabilang din sa pangangalaga ng mga anghel na naka-assign sa atin na tagapangalaga ay pagtulog ka. Hindi ka magigising pag hindi ka ginising ng anghel. Hindi ka ginising ng anghel sa utos ng Allah sa kanya. So marami pang iba. Pag nandoon ka sa sasakyan mo, nandoon ka sa himpapawid, lahat-lahat yan, wala tayong kakayahan upang makaligtas pag hindi tayo pinangalagaan ng Allah sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. So lahat po ng kaligtasan natin dito sa mundo ay dahil sa mga tagapagligtas, tagapangalaga ng mga anghel. Kaya riniremind niya sa mamamatay na matuwid na tao na kami ang inyong mga tagapangalaga sa buhay ninyo dito sa daigdig o fil akhirah, at ganun din continuous ang pangangalagaan namin sa inyo hanggang sa kabilang buhay. So pangangalagaan ka ng mga anghel mula nang mahihiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Mas maganda ang pangangalagaan nila, mga kapatid sa Islam. Kaya hindi natatakot mamatay ang matuwid na mananampalataya kasi alam niya na mas magiging masaya siya sa pangatlong mundo niya. Hanggang hindi ka makapasok sa paraiso mo ay inaalalayan ka ng mga anghel. Hindi ka nila iiwanan. Pero hindi lahat ng tao kundi ang mga matutuwid lang na mananampalataya kay Allah. Ang paraisong ito na sinasabi nila ay walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ipagkakaloob doon sa inyo ang anumang gusto ng inyong mga sarili. Ipagkakaloob sa inyo doon ang anumang nais, anumang gusto ng inyong mga sarili. So ang daming gusto ng ating mga sarili, mga kapatid. Gusto niyang kumain ng masarap. Gusto niya uminom ng masarap. Gusto niya mag-asawa. Gusto niya magkaroon ng mga anak. Gusto niya magkaroon ng mga magandang bahay. Gusto niya magkaroon ng power. Gusto niya mamasyal. Gusto niya ng damit. So lahat-lahat po yan mga unexpected na makukuha mo doon. Ibibigay sa'yo na hindi tulad ng natikman mo dito sa daigdig. Hindi mo expected na ganyan pala kasarap, ganyan pala kasarap, ganyan pala kaganda, ganyan pala kabango. Walakum fiha ma tad'un, at ipagkakaloob doon sa inyo yung ibinabalita sa mamamatay na upang magkaroon ng lakas na loob, upang magkaroon ng pag-asa at kapayapaan. Sinasabi ito ng mga anghel na susundo sa kanya. Ipagkakaloob din doon sa inyo ang anumang hihilingin nyo. Kahit anong hihilingin nyo ay makukuha nyo doon. Hindi tulad dito sa daigdig na ang hihilingin natin sa tao ay matagal niya maibigay. Maghingi ka halimbawa sa asawa mo ng gusto ko ito.
ang tagal mo maghintay. Dahil wala siyang kakayahan, limitado ang kakayahan niya. May in-applyan tayo, ay ang tagal natin maghintay kung aaprubahan ba ang apply natin o hindi. Pero sa kabilang buhay mga kapatid sa Islam, kung ikaw ay mapaparaiso dahil ikaw ay naging matuwid na mananampalataya dito sa daigdig, ay diretso within, hindi mo pa matapos sabihin ang gusto mo ay makukuha mo na, dahil yon ang final na buhay. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, bilang handog galing sa lubos na mapagpatawad at lubos na maawain na yun ang Allah. Bilang handog mga kapatid, at bilang pagtanggap sa atin. Tingnan niyo ang bisita, na marangal na bisita, kung paano siya pinaghahandaan, paano siya ini-entertain. So, i-compare natin mga kapatid sa Islam. Pag ang taong first timer sa bagong tahanan o bagong mundo ay walang susundo sa kanya, o may susundo sa kanya na ang isinusundo sa kanya ay waranto pares, subhanallah. Ang mga taong hindi matuwid na mananampalataya, o di kaya hindi mga mananampalataya, ay hindi ilang waranto pares ang isusundo sa kanila, kundi napakalaking kaparusahan. Kaya tingnan nyo, pag kayo ay nag-vacation, yung mga abroad sa inyo, o di kaya yung mga nakapag-hajj sa inyo, pag kayo ay pag alam ninyo na may susundo sa inyo sa airport, na bakit ka sinusundo ka ng mga mahal mo sa buhay, dahil bago ka sa pupuntahan mo, matagal na hindi ka nakauwi, hindi mo alam kung saan ka sasakay. So sinusundo ka para hindi ka mag-alala, para hindi ka madisgrasya, para hindi ka mahirapan. Susunduin ka, tapos pagdating mo ay naka-ready ang mga pagkain na kakainin mo. So diba napakasaya mo? Makikita mo sa pamilya mo na susundo sa iyo na talagang niwe-welcome ka, talagang inaalagaan ka, talagang namimiss ka. So ang saya-saya mo, diba? Samantala ang taong ang susundo sa kanya ay may dalang waranto pares, ay napakahirap mga kapatid sa Islam. Kalungkutan, kahirapan, pagsisisi na walang kwenta. Kaya habang maaga pa mga kapatid sa Islam, ay ipagdasal natin kay Allah lagi na maging kabilang tayo sa mga matutuwid na mananampalataya. Lagi po natin ipagdasal na, O Allah, gawin mo po kami na kabilang sa mga matutuwid na mananampalataya. O Allah, gawin mo po kaming kabilang sa mga taong mga mukhlisin. O Allah, gawin mo po kaming kabilang sa mga taong hindi maliligaw ng syaitan. Pangalagaan mo po kami hanggang sa huling hininga namin. So, yung hindi marunong ng Arabic, ay kahit sariling salita mo, basta lang alam natin mga kapatid sa Islam ang future natin sa kabilang buhay, kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos na nating mamatay, ay kailangan po natin yan paghandaan, dahil walang hindi dadaan ng ganito. Dito lang muna tayo hanggang mga kapatid sa Islam. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.